Yun. Makukuha na si... Wakas bro, yung patrol natin makakuha na. Yung binangga ni doktor lang. Dok, may utang ka pa sa akin. Nakadok. Ayan bro, binayaran natin. Pero buti na lang, insurance. Insured tayo. Insured. Pero may binayaran ka pa rin, bro. Meron pa rin. Pero syempre yung abala baga, ilang ano din natin. Kung ibang ano yun, papabayaran yun. Uy, matik yun, Oo, malaki yun. kung ibang, iba yung nabangga ni Doc, papabayaran yun talaga. Pero syempre tayo, di na natin silingin si Doc at kasama naman natin siya dati. Oo. Shout out Napakabait kay mo Doc. talaga, Ha? napakabait mo talaga, bro. Ay, binangga ni Doc yun, pero ayan, buti na lang nasa ako pa ng insurance. Kung sa iba lang talaga, matik yan, may bayad na yan. Oo. Magugulpi siya, ano pati yan? Ang Patul total pati kasi yan. yan dito nasa ano eh. Kali naabot bro ng total pag yung grabing babayaran. Na insurance, inabot siya ng... Grabe, dapat paldang ano yan. Nakita ko yun nasa 180k eh. Grabe. Mga kaibigan, mga kalingap, minsan talaga mapapaisip ka gaano kabait ang isang tao bago siya mapagod. Gaano kalawak ang pangunawa niya bago siya tuluyang manahimik. Usap-usapan ngayon ang revelasyon na may utang pa pala si Dr. Love kay Kalingap Rab na umabot umano sa halagang 180 wi. At hindi ito simpleng utang lang, ito yung halaga ng pagpapaayos sa Nissan Patrol ni Kalingap Rab matapos mabangga ni Dr. Love noon. Kung tutuusin, kung ibang tao raw ang nabangga niya, siguradong malaking problema ang kinaharap niya dahil hindi biro ang gastos sa ganong sasakyan. Pero alam niyo kung ano ang mas nakakagulat? Hindi raw siya siningil noon ni Kalingap Rab dahil kasamahan naman daw nila sa Kalingap. Pabiro pa ngang sinabi ni Rab na baka ngayon pwede na niyang singilin. Hahaha. Pero sa likod ng birong iyon, ramdam mo pa rin yung kabutihan at haba ng pasensya ng tao. Kasi isipin niyo, hindi lang pera ang naabala doon. May oras, stress at abalang dala kapag nasiraan o nabangga ang sasakyan mo. Lalo na kung ginagamit mo ito sa pagtulong at sa araw-araw mong gawain. Pero sa halip na palakihin ang isyu noon, mas pinili ni Kalingap Rab na unawain at tulungan pa rin ang kasama nila. Kaya maraming tao talaga ang humahanga sa kanya ngayon. Dahil sa panahon na karamihan mabilis manumbat at maningil, siya yung tipo ng tao na marunong umintindi kahit siya na yung naagrabyado. Pero alam niyo kung ano yung masakit doon? Yung taong hindi mo siningil, hindi mo pinabayaan, at tinulungan mo noon, siya pa yung kayang iwan ka na parang walang pinagsamahan. Mas masakit pa, nadadamay pa sa mga siraan at parinigan sa social media. Doon mo talaga makikita na hindi lahat ng tinulungan mo ay marunong lumingon sa pinanggalingan nila. Hindi lahat marunong tumanaw ng utang na loob. Kasi kung tutuusin, bago sila makarating kung nasaan sila ngayon, may mga taong naniwala at umalalay muna sa kanila. At ito ang reality sa social media ngayon, kapag maayos ang samahan, puro papuri. Pero kapag nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan, biglang naglalabasan ng issue at sumbatan. Kaya minsan, mas okay talaga yung tahimik na lang at marunong magpahalaga sa kabutihang ginawa sa'yo. Sa huli, saludo pa rin ang marami kay Kalingap Rab dahil pinakita niya na kahit nasaktan o naabala siya noon, hindi siya naging madamot at hindi niya agad ginawang issue ang lahat. At para sa marami, malaking bagay yon. Kayo mga Kalingap, mga kaibigan, ano masasabi niyo dito? Tama bang manahimik na lang sa kabila ng lahat ng naitulong mo? O darating din talaga yung punto na kailangan mo nang magsalita?